Magandang araw, magandang buhay. Shout out sa lahat po ng ating mga kaibigan, sa lahat ng mga followers, subscribers. At ito ngayon meron akong ipapakita, meron akong ibabahagi at meron akong ginawa dito sa aking nire-repair na isang Bluetooth speaker na tower type. Dalawa po ang kanyang speaker at ito ay Piki 8815. Ang kanyang problem, umiilaw po yung kanyang charging indicator pero hindi nagcha-charge, walang output dito papunta sa ating battery. So na-check ko na lahat at nakita ko yung kanyang IC sa ilalim ng diode. Ayan o, meron dyan IC, hindi lang makapokus yung ating camera. Yan yung IC, yung charging IC. Yung kanyang output ay putol po yung paa at medyo namumuti yan, parang usok na natuyo ang ating ginawa, nilinis natin at tiningnan. So merong input pero wala siyang output. Yung sa gitna ng IC na yan ay ground at connected naman sa kulay itim. Tapos yung positive na papunta doon sa pula ay wala po kasi yung kanyang paa ay missing na. Ang nasa isip ko ay i-convert natin, lalagyan natin ng charging module. Meron naman akong brand new na charging module, pero para masubukan ko rin ang aking kakayahan, naghanap ako ng mga sirang battery ng cellphone. Ito, sirang mga battery ng lumang cellphone, yung 3310. Ayan, ito yung ating battery na sira. Tinanggal ko yung kanyang BMS dito dahil nag-bypass ako ng diode, at para po maiwasan na kahit na hindi bantayan ay hindi po ma-overcharge, kusa siyang mag-stop charging. At pag lobat na siya, halimbawa 2.9 or below 3 volts, siya po ay kusang mag-o-off at walang output dito. So protektado ang ating battery dito pag mayroong BMS. So yan po yung kagandahan ng BMS. Kung wala tayong BMS, pwede naman ito na bypass lang, pero uurasan lang natin yung ating pag-charge. Halimbawa 2 oras, okay na, o wag natin lampasan sa 2 oras. Paano kung may pinuntahan tayo at nakalimutan natin? Siyempre madaling masira yung ating battery, hindi tatagal yung battery natin. Gagana siya pero hindi po yan tatagal dahil po yung battery ay palaging na i-stress, umiinit pag sobra ang pag-charge, at madali naman pong mamatay yung kanyang cells kung palaging zero lobat or totally drain. Kaya yung ginawa ko ng paraan, instead na gagamitin natin ito, ay patapon naman itong battery at sa halip na itapon ko muna, ay tinanggal ko muna yung kanyang BMS. Tiningnan natin kung gumagana kasi matibay ito, di ba? Ilang taon ito na ginagamit yung BMS dito. Sa palagay ko matibay ang mga gamit dito dati noon sa unang mga lumang cellphone. So yung BMS ay ginamit pa natin para mapakinabangan. Ayan yung aking ginawa. Hinanap ko dito sa kanyang terminal, yung terminal na papunta sa cellphone. Yung isa dyan ay merong, tingnan natin, pakita natin sa inyo, yan o, merong positive, merong negative, at yung isa ay letter T yan, or yan po yung monitor para sa kanyang program na madetect ng cellphone kung puno na o lobat siya. So ito yung negative at ito yung positive. Diyan ko po ikinabit itong input ng wire mula dito sa charger, mula dito sa diode. Yung ground kasi ay nakakonect na yan sa ground ng circuit, at yung positive po ay nakakonect dito sa IC, pero sira yung IC kaya binypass natin ng diode at ngayon nag-charge na siya. Hindi ko na ipakita yung pag-check. Yan po ay may 4 volts na. Kanina 2.9 yung battery kasi ang complaint ng customer ay nagta-charge pero hindi po napupuno, at syempre nabubulunan siya kasi kapos na yung voltahe.
dahil umiilaw naman yung charging light indicator, kaya ang akala ng customer ay nagta-charge, pero nung tingnan natin wala pong output dito sa kulay pula papunta doon sa battery. Tiningnan ko yung battery, sinuri ko po, wala siyang BMS, nakadirect lang itong kulay pula at itim sa kanyang negative at positive ng battery na nandun sa ilalim na kulay asul. At syempre naisip natin na proteksyonan yung battery kasi may ginawa ako dati na walang BMS, diode lang, so hindi nagtagal at nasira din ang battery, kaya pinalitan natin. Ito siya yung battery dati na ginawa ko, ito yan, 'di ba? So pinalitan ko na ang battery na yon at nilagyan ko ng BMS. So meron namang nabibili ngayon sa online na BMS module dito sa atin kasi marami tayong mga stock na lumang baterya ng cellphone, kaya inisip natin na baka meron at hindi tayo nabigo at meron tayong nakuha na BMS module. Yan po yung nilagay natin dito. Ngayon tiningnan natin yung kanyang supply ay normal na. Tapos kung mababa yung 2.9 kanina, walang lumalabas dito kasi yung positive, kung mapapansin nyo, ayan hininang ko dyan sa positive ng BMS, diretso yan sa battery, at yung negative lang po yung nagka-cut off na dumadaan po sa kanyang system para po na paglubat ay hindi na tatawid yung voltahe, para hindi maubos yung laman ng battery totally, para maproteksyonan. At yung kanyang negative ay doon nakakonect kasi tiningnan natin dito sa gitna, ayan ito yan, dyan po, yan tinanggal yung negative at yung positive ay naka-screw po dito sa gilid. So, naka-direct po yan, ayan, naka-direct. Tapos yung negative ay na-cut natin na dadaan sa switching ng IC ng BMS. So, okay na po yung ating ginawa at sana makatulong sa gusto pong gumawa. Ayan lang po, yung simple lang po, yung negative lang yung pinutol natin, sinunod natin yung connection sa lumang battery ng phone, sinunod lang natin yung connection at hindi na natin tinanggal doon ang battery sa loob para hindi na matrabaho at kung ano-ano pang ginawa natin. So ayan lang, balutin ko lang po yan ng shrinkable tube. So okay na po yung ating ginawa, sana ay makatulong ito. Maraming salamat. Yan po diba? So hindi na siya nabubulunan at hindi na siya nag-o-off. Maraming salamat po sa inyo. Shout out sa lahat po ng aking mga kaibigan dito sa YouTube. Thank you so much. God bless and mabuhay. Bye-bye!